Sa makulay na kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mga pangalang kumikinang hindi lamang dahil sa kanilang angking talento, kundi dahil sa dignidad at profesionalismong kanilang ipinamalas sa loob at labas ng industriya. Isa sa mga natatanging pangalang ito ay si Ramele Rodriguez, isang veteranong aktor na ang karera ay sumaklaw sa ilang dekada. Mula sa kanyang kasikatan bilang isang matinee idol noong dekada 60 hanggang sa kanyang pagganap bilang isang respetadong karakter na aktor sa mga sumunod na taon. Si Rene Moreno Rodriguez sa tunay na buhay, na ipinanganak noong ika-22 ng Agosto 1900 at 41, ay naging isang mahalagang bahagi ng ginintuang panahon ng Sampaguita Pictures at kinilala bilang isa sa mga orihinal na miyembro ng ikonikong grupong Star 66. Ang kanyang kontribusyon sa sining ng pag-arte, na kinilala maging ang Bulaklak Magazine sa pagbansag sa kanya bilang Prince of Philippine Movies ng kanyang henerasyon, ay nananatiling isang testamento sa isang buhay na inilaan sa pagbibigay kulay sa pinilakang tabing. Pinagmulan at pagpasok sa mundo ng pelikula, isinilang si Ramele Rodriguez sa San Fernando, Pampanga, sa isang pamilyang may matatag na katayuan sa lipunan. Ang kanyang mga magulang ay sina Rene Hison Rodriguez at Maria Rosa Moreno. Lumaki siya sa isang kapaligirang malayo sa kumikinang na mundo ng showbiz. Ang kanilang pamilya ay kilala sa larangan ng agrikultura sa kanilang lalawigan. Siya ang nakatatandang kapatid ng isa pang tinitingalang matinee idol na si Pepito Rodriguez. Bukod kay Pepito, ang iba pa nilang mga kapatid ay sina Maria Melinda, Oscar, Selena at Antonio. Bagamat ang landas na tinahak ng kanilang pamilya ay nakatuon sa negosyo, sina Ramele at Pepito ay kapwa nakaramdam ng tawag mula sa sining ng pagganap. Ang kanilang paglihis sa nakagisnang landas ay naging isang makabuluhang desisyon na mag-iwan ng marka sa kasaysayan ng lokal na aliwan. Ang kanilang pagpasok sa industriya ng pelikula ay hindi naganap sa isang iglap. Ito ay bunga ng kanilang pakikipagkaibigan sa mga taong may malaking impluensya sa showbiz noong panahong iyon. Dahil sa kanilang pagkakaibigan sa aktor na si Luis Gonzales at sa anak ng producer ng Sampaguita Pictures na si Pepito Vera Perez, napansin sila ng kinikilalang star maker na si Dr. Jose Doc Perez. Nakita ni Dr. Perez ang potensyal sa magkapatid na Rodriguez. Isang kombinasyon ng angking kisig, karisma at natural na kakayahan sa pag-arte. Sa ilalim ng pangangalaga ng Sampaguita Pictures, isa sa mga nangingibabaw na film studio noong panahong iyon, sinimulang hubugin ang karera ni Ramele. Ang kanyang mga unang proyekto ay mga teeny bopper film, isang popular na genre na nakasentro sa mga kwento ng kabataan, pag-ibig at musika. Sa mga pelikulang ito, madalas siyang itinatambal sa mga nagniningning na bituin ng kanyang henerasyon, kabilang sina Loretta Marquez, Josephine Estrada at Liberty Ilagan. Ang kanyang unang paglabas sa pelikula ay naganap noong 1960 at 60. Ngunit ang kanyang opisyal na paglulunsad bilang isang ganap na bida ay sa pelikulang Leron Sinta noong 1964 at 64. Mula rito, unti-unti nang nabuo ang kanyang imahe bilang isang maaasahang leading man na may kakayahang magpakilig at magbigay buhay sa mga romantikong papel. Ang pagsikat bilang miyembro ng Star 66. Ang taong 1966 ay naging isang mahalagang kabanata sa karera ni Ramele Rodriguez at sa industriya ng pelikulang Pilipino. Noong Disyembre 1965, inilunsad ni Dr. Jose Perez ang Star 66, isang koleksyon ng mga pinakamahuhusay at pinaka-promising na batang artista ng Sampaguita Pictures. Ang grupong ito ay isang estratehikong hakbang ng studio upang ipakilala ang isang bagong henerasyon ng mga bituin na sasalamin sa nagbabagong panlasa at kultura ng mga manonood. Si Ramele, kasama ang kanyang kapatid na si Pepito, ay naging bahagi ng eksklusibong pangkat na ito. Ang Star 66 ay binubuo ng mga artistang magiging haligi ng industriya sa mga darating na taon. Kasama ni Ramele at Pepito Rodriguez sa grupo sina Dindo Fernando, Bert Leroy Jr., Edgar Salcedo, Rosemary Sonora, Gina Pareño, Loretta Marquez, Shirley Moreno at Blanca Gomez. Sila ay naging isang cultural phenomenon
Ang kanilang mga pelikula ay dinumog sa takilya at ang kanilang mga mukha ay laging laman ng mga magasin. Ang konsepto ng barkada o grupo ng mga magkakaibigan ay naging isang mabisang formula na lubos na minahal ng mga tagahanga. Sa loob lamang ng taong 1966, ang Star 666 ay nakagawa ng 27 pelikula, isang patunay sa kanilang kasikatan at sa walang kapagurang produksyon ng Sampaguita Pictures. Ang mga pelikulang ito ay karaniwang nagtatampok ng mga awitan, sayawan, komedya at magagaang kwento ng pag-ibig na sumasalamin sa optimismo at kasiglahan ng dekada. Ang pagsasama-sama ng mga miyembro ng Star 66 sa iba't ibang proyekto ay lalong nagpatibay sa kanilang imahe bilang isang solido at nagkakaisang pamilya sa pinilakang tabing. Para kay Ramele, ang pagiging bahagi ng grupong ito ay hindi lamang nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isang bituin, kundi nagbigay din sa kanya ng pagkakataong mahasa ang kanyang talento kasama ang mga kapwa niya mahuhusay na artista. Ebolusyon bilang aktor mula romansa patungong drama. Habang patuloy na umiikot ang kanyang karera sa loob ng Sampaguita Pictures, ipinamalas ni Ramele Rodriguez ang isang malawak na hanay ng kakayahan sa pag-arte. Bagamat nakilala siya sa mga romantikong komedya at musikal, hindi siya nagpakahon sa iisang genre. Ang kanyang filmografya noong dekada 60 ay nagpapakita ng kanyang paglalakbay bilang isang aktor. Noong 1964, bago pa man ang Star 66, naging bidat na siya sa mga pelikulang tulad ng High Society, Libis ng Baryo at Umibig ay Di Biro. Pagsapit ng 1965, nasundan ito ng mga proyektong tulad ng Apat na Kagandahan, Mga Batang Turista, Bye-Bye na sa Daddy, at Walang Takot sa Downtown. Ang taong 1966 ang naging rurok ng kanyang kasikatan kasama ang Star 66, kung saan bumida siya sa mga di malilimutang pelikula tulad ng Paano Kita Lilimutin, I'll Dream of You, I'll Never Stop Loving You, Till the End of Time, at Mga Pag-ibig ni Christine. Ang mga sumunod na taon ay nagpatuloy sa kanyang sunod-sunod na tagumpay sa mga pelikulang Valentine Wedding, Sitting in the Dark, at Double Date, 1967, To Susan with Love, Sandwich, Shindig, at Pitong Krus ng Isang Ina, 1968, at 14 at Paula, 1969. Sa pagpasok ng dekada 70, kasabay ng paghina ng studio system at pagbabago sa tema ng mga pelikula, naganap ang isang mahalagang transisyon sa karera ni Ramele. Mula sa pagiging isang matini idol na nagpapakilig, unti-unti siyang kinilala bilang isang seryosong dramatic actor. Ipinamalas niya ang kanyang lalim at husay sa pagganap sa mga mas komplikadong papel sa mga genre ng drama at aksyon. Sa yugtong ito, napatunayan niyang ang kanyang talento ay hindi limitado sa magagaang na papel. Kaya niyang magbigay buhay sa mga karakter na may bigat at emosyonal na pinagdaraanan. Ang kanyang pagkahinog bilang isang aktor ay makikita sa mga natatanging pelikulang kanyang ginawa mula dekada 70 hanggang dekada 90. Nakasama niya ang ilan sa mga pinakamahuhusay na dramatikong aktres ng industriya at nakipagsabayan sa kanilang galing. Ilan sa mga pelikulang nagmarka sa panahong ito ay ang Ako'y Tao, May Dugo, at Laman, 1970, Dinggin ang Pag-ibig Ko, Isang Patak ng Luha, 1976, Rosenda, 1981, Sinasamba Kita, 1982, Diary of Cristina Gaston, 1982, I'll Wait for You If It Takes Forever, 1983, Kaya Kung Abutin ang Langit, 1984, Hindi Mo Ako Kayang Tapakan, 1985, Magdusa Ka, 1986, Asawa Ko, Huwag Mong Agawin, 1987, At Ibulong Mo sa Diyos, 1988. Sa bawat pelikulang ito, ipinakita ni Ramele ang kanyang versatility at dedikasyon sa sining.
na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang aktor na nirerespeto ng kanyang mga kasamahan. Karera sa telebisyon at ang pagkatao sa likod ng kamera. Nang magsimulang mabawasan ng produksyon ng mga pelikula sa industriya, hindi ito naging hadlang sa pagpapatuloy ng karera ni Ramele Rodriguez. Gaya ng maraming veteranong aktor, natagpuan niya ang isang bagong larangan sa telebisyon. Ang kanyang presensya ay naramdaman sa ilang mga episode ng matagumpay na drama anthology na maalaala mo kaya ng ABS-CBN. Bukod dito, naging bahagi rin siya ng mga teleseryeng tulad ng I'll Take Care of You, 2008. Ang dekalibreng seryeng May Bukas Pa, 2009. At Love Me Again, 2010. Ang kanyang pagganap sa telebisyon ay isang patunay ng kanyang kakayahang umangkop sa nagbabagong panahon at medium at patuloy siyang hinangaan dahil sa kanyang profesionalismo. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nanatiling pribado at simple ang pagkatao ni Ramele sa labas ng kamera. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, siya ay isang taong tahimik, mahinahon magsalita, at nagtataglay ng likas na dignidad. Ang kanyang pagiging isang perfect gentleman ay isang katangiang madalas banggitin ng kanyang mga kasamahan. Sinasabing sa mga formal na pagtitipon ng Sampaguita Pictures, palagi siyang handang mag-escort sa mga kapwa niya bituin. Isang kilos na nagpapakita ng kanyang paggalang sa mga kababaihan. Ang kanyang dedikasyon sa trabaho ay hindi matatawaran. Sa set ng pelikula, madalas siyang makikitang seryosong pinag-aaralan ng kanyang mga linya. Isang tanda ng kanyang pagrespeto sa kanyang sining at sa kanyang mga katrabaho. Ayon sa yumaong aktres na si Susan Roses, isa sa mga nakatrabaho at kaibigan ni Ramele, mahilig din itong sumayaw. Bagamat hindi raw siya biniyayaan ng likas na husay sa pagsayaw, ang kanyang sigla at pagkahilig dito ay nagpapakita ng isang masayahing bahagi ng kanyang personalidad na bihirang makita ng publiko. Sa kanyang personal na buhay, naging kabiyak ni Ramele si Letty Rodriguez. Gayunpaman, pinili niyang panatilihing pribado ang mga detalye tungkol sa kanyang pamilya. Sa isang industriyang madalas na bukas sa mata ng publiko, ang kanyang desisyong protektahan ang kanyang pribadong buhay ay isang bagay na lalong nagbigay sa kanya ng respeto mula sa marami. Huling kabanata at pamana, ang pagmamahal ni Ramele sa pag-arte ay nanatili hanggang sa kanyang mga huling taon. Kahit na may nararamdaman ng mga sintomas ng karamdaman, nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Noong 2010 siya ay na-diagnose na may cancer sa baga, lung cancer. Ang balitang ito ang nagtulak sa kanya upang tuluyang magretiro sa pag-aartista at pagtuunan ng pansin ang kanyang kalusugan. Sa loob ng 3 taon, buong tapang niyang nilabanan ang sakit. Sa kabila ng paghihirap, nanatili siyang matatag para sa kanyang pamilya. Ngunit dumating ang panahon na ang kanyang katawan ay tuluyan ng nanghina. Isang araw, sa isang sandali ng pag-amin, nasambit niya sa kanyang kapatid na siya ay pagod na. Ito ay isang pagpapahiwatig ng kanyang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Noong ika-30 ng Abril 2014, sa edad na 72, pumanaw ang veteranong aktor matapos igupo ng karamdaman. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng malaking kalungkutan sa industriya, lalo na sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga tagahanga na sumubaybay sa kanyang karera. Ayon sa kanyang mga kapamilya, lumisan si Ramele ng may kapayapaan at pagiging kontento. Tinanggap ang pagtatapos ng kanyang paglalakbay sa mundo. Ang pamana ni Ramele Rodriguez ay higit pa sa mga pelikulang kanyang ginawa. Siya ay simbolo ng isang panahon kung saan ang mga bituin ay hinuhubog hindi lamang sa talento kundi pati na rin sa disiplina at magandang asal. Mula sa kanyang mga araw bilang isang kinakikiligang matine idol hanggang sa kanyang pagiging isang respetadong dramatikong aktor, ipinakita niya ang isang paglalakbay na puno ng sining, dedikasyon at dignidad. Siya ay isa sa mga nagbigay buhay at kulay sa industriya ng pelikulang Pilipino. At dahil dito, ang kanyang pangalan at kontribusyon ay hindi kailanman malilimutan. Ang kanyang alaala ay mananatiling buhay sa bawat eksenang kanyang ginampanan. At sa puso ng mga manonood na kanyang naantig, isang tunay na prinsipe ng pelikulang Pilipino.